Ang aksidente na pagsamon ni Saint Killingham sa Rain God na si Zaza para kontrolin ito at i-take advantage kontra sa mga Giants ng Elbaf. Ang revelasyon na traidor pala itong si Nidhogg na may mas malalim na koneksyon sa kanya at nitong si Imu, as well as the fact na alam nitong si Imu na namatay na ang original na user ng Nidhogg. At ang panibagong need attack nitong si Imu na napaka-overpowered na tinatawag niya na Tsitsimitl na may kinalaman sa ancient star deity sa Aztec mythology. Ang discovery nitong si Zoro tungkol sa Black Flames sa omen na ginamit ni Imu para patayin sana siya pero nagawa niya itong mapigilan. At dala-dala niya pa ang iilan sa mga fragments ng omen. And last but not the least, ang lore tungkol kay Zaza na binanggit dito ni Killingham. Ang lahat ng yan tatalakay natin dito sa video na ito guys. Ang mas malinaw, mas kumpleto and confirmed details para sa latest chapter. Kaya wag na nating patagalin pa, let's go! Nabanggit sa chapter na ito guys na hindi pala talaga sinasadya na gamitin at isamon nitong si Killingham ang Rain God na si Zaza. It's just that dahil nga overpowered na siya ngayon, maging ang kanyang sariling dream, ang sarili niyang nightmare ay kusang nag-appear at ang pinakakinatatakutan pala nitong si Killingham ay ang Rain God. Ayon dito ay Killingham, para sa kanila na mga namumuhay bilang gods above the clouds, napaka nakakatakot ng concept ng tubig na bumubuhos mula sa itaas. Rason kung bakit para sa kanila, hindi sila ganon ka-familiar with rain. Kaya hindi lamang ang Diklan, hindi lamang ang Sun God Nika kung hindi ang isang ancient deity na kinikilala bilang ang Rain God ay kinatatakutan din nila. Now, although napaka-vague ng binabanggit dito ni Killingham, alam naman natin guys ang katotohanan. Binanggit na ito guys sa Skypiea Arc, ang apat na gods sa loob ng One Piece verse. Ang Sun God, ang Rain God, ang Forest God at ang Earth God. At ngayon alam na natin ang dalawa sa mga ito. For sure, on par sa Sun God ang strength ng Rain God at yun ang rason kung bakit kinatatakutan nila ito. Maging ng world government, maging ni Summers. Dahil lang mabanggit nga dito ni Killingham na hindi daw niya sinasadya na isamon niyang Rain God, pinangilabutan si Summers. Ang pinakaunang tanong niya, kaya ba niya itong kontrolin? Dahil kung hindi, magiging delikado ito maging para sa kanila. Another revelation na nakita natin guys sa chapter na yon, nabanggit ni Imu na itong si Nidhogg ay isang traitor, isang traidor. Specifically si Nidhogg guys, hindi itong si Loki tinutukoy niya. Kung hindi, mismong itong si Nidhogg. Siguro ang previous user ng Nidhogg or itong si Nidhogg mismo bago siya maging isang devil fruit. Dahil ayon dito kay Imu, nagkita na pala sila before sa ibang mundo. Base sa dialogue ni Imu, I did not expect that I will meet you again in this world. So possibly, sa ibang mundo magkakilala sila, nagkita na sila before na rason kung bakit ngayong nagkita sila muli dito sa Elbaf, nagulat itong si Imu. Na one of the things that I can assume mula dito sa conversation nilang ito ay maaaring maging si Nidhogg ay nanggaling sa Abyss. Isa sa mga rason kung bakit naisip ko yon is that hindi din siya tinatabla ng Dome Reversi. Dahil kung napanood yun ang theory natin tungkol sa Dome Reversi, sa Abyss, sa Underworld, kung nanggaling na nga itong si Nidhogg sa Underworld at wala doon ang kanyang counterpart kung hindi siya na yun mismo na nag-appear dito sa surface, hindi talaga gagana ang Dome Reversi sa kanya. Not to mention, aware and alam na alam din itong si Imu na patay na ang previous user ng Ragnir. Binanggit niya dito guys na all throughout this time napaka-loyal talaga nitong si Ragnir. Naghahanap talaga siya ng kanyang susunod na master. Which means alam nitong si Imu na namatay ang previous user nitong si Ragnir. Dahil walang sense na sabihin niya yon kung hindi siya aware na namatay ang previous master ni Ragnir. At hindi lang yon guys, chances are baka si Imu pa nga ang pumatay sa previous God of War. Ngayon, dumako naman tayo dito kay Sanji at kay Zoro. Previously, nakita natin ang dalawang ito, winanta pareho ni Imu. Literal na negative diff, walang ka-effort, pinatumba sila ng final villain. However, ngayon guys, makikita natin na buhay pa pala talaga itong si Sanji. Pero pikon na pikon siya ngayon dito kay Killingham.
Dahil after nga siyang sipain ni Imu gamit ang Omen Kick, naisip agad dito ni Killingham na hindi na worthy na patayin pa itong si Sanji. Wala na daw itong kwenta. At ngayon, mas overpowered pa si Killingham, hindi niya kailangang mag-ubos ng oras dito kay Sanji. Iniwan niya ito at habang umaalis siya, sinipa niya ito ng napakalakas. Rason kung bakit hinahabol at hinahunting siya ni Sanji dahil babawiin daw niya ito. As for kay Zoro naman guys, mas magandang balita. Hindi talaga napuruhan itong si Zoro. Dahil nakita natin before sa nagdaan na chapter, ginamitan niya ng Omen nitong si Imu si Zoro. Akala natin doon sumabog yon sa mukha nitong si Zoro. Pero ang katotohanan pala, hindi talaga yung lumapat sa kanya. Nagawa niya yung i-block, siguro gamit ang kanyang mga blades. Dahil nabanggit dito guys, na hindi daw alam ni Zoro kung ano ang Black Flames, kung ano ang Omen. Pero ang napansin niya is that, ang mga apoy na yon ay biglang nagiging solid, mga fragments, mga bullet-like objects na nagkokos ng napaka-massive na explosion. At ngayon, hawak-hawak niya ang iilan sa mga fragments na ito na para bang ini-inspeksyon at inaalam niya kung paano talaga ito nag-work. Pero ngayon, in the very least, alam natin na hindi yun ganon ka-OP na talagang tatama yun sa kahit sino. Dahil ngayon, nakita nga natin na gawa yung pingilan ni Zoro. At ang balak ngayon ni Zoro, since alam niya na kung ano ang isa sa mga surprise attacks na pwedeng i-pull off ni Imu, lalabanan niya ito ulit. At sisiguraduhin niya na this time papatayin daw niya si Imu. There was also this interaction sa gitna ng left-hand man at ng right-hand man na itong si Sanji at si Zoro by the end of the chapter. Naakala natin doon guys dahil hindi pa nga malinaw ang translation, pagtutulungan nila itong si Rain God Zaza. Pero ang nangyari pala talaga doon, itong si Goldberg at itong si Zoro magbabalak sana na bumalik dahil nag-appear nga ang isang napakalaking water deity. Buti na lamang nakasalubong nila itong si Sanji. Kaya ayon dito kay Zoro hindi sila babalik, ahabulin nila si Imu at itong si Sanji nang bahalang mag-handle kay Zaza. Which means magpa-part ways itong si Sanji at si Zoro. At kakailanganin talaga ni Sanji dito ang napakalakas na power-up. Dahil paano niya tatalunin ang Rain God at ang mas buff na Killingham kung hindi siya magkakaroon dito ng Conqueror's Haki. Pagdating naman dito kay Imu guys, nakita natin na mas lumakas pa ang kanyang Black Flames, ang kanyang Omen, na kung saan gumamit nga siya ng isang named attack na tinatawag niya na Titi-Mitil Nova Eclipse. At hindi man natin dito guys basta-basta may explain kung paano ito nag-work, nakita natin doon na napakalakas ng ataking ito. Napakaraming prowlers, napakaraming Black Flames at Omen ang umulan at pinagtatadtad ng pagsabog itong si Nidhogg. To the point na maging hindi nga tumama sa kanya ng mga prowlers, nag-cause ng massive explosion sa Sunrealm. Ang collateral damage sa laban nitong si Nidhogg at nitong si Imu ay siguradong magiging napakatindi dahil sa simpleng mga atake pa lang ng dalawang ito, literal na mga village nang napupugnaw. At kung iisipin din natin guys, tulad ng nabanggit ko kanina sa simula pa lang ng video, mayroon tayong mahahango, makukuha na info mula sa ataking yon nitong si Imu ng Titi-Mitil. Ayon sa Aztec mythology, ang Titi-Mitil ay ang isa sa mga ancient star deities na kinatatakutan ng mga human beings. They are linked to darkness and chaos, and once na nagkakaroon ng solar eclipse, bumababa sila, nagde-descend sila papunta sa mundo at nagkokos sila ng napakatinding destruction. Tulad na lamang ng ginawa nitong si Imu sa kanyang Titi-Mitil Nova Eclipse, napakaraming prowlers na nag-cause ng massive explosions. But what do you guys think? Also, don't worry guys dahil magkakaroon pa tayo ng maraming video tungkol sa Rain God, kay Zaza, kay Imu, kay Loki at dito kay Zoro at Sanji all throughout this week. Kaya para ma-notify kayo pagka-release natin ng mga video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.